Hi everyone! Welcome back sa aking channel na JTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss ulit tayo ng 10 items na reviewer para sa Civil Service Exam. So tungkol sa numerical reasoning. Okay? So kung gusto nyo nga pala ng mas marami pang mga reviewer, pwede po kayong pumunta sa aking channel sa YouTube para dire-diretso kasi naka-playlist sa YouTube ko. Para hindi na kayo mahirapang maghanap. So, i-type nyo lang sa YouTube, ayan, GTR Math Tutorial. Ito yung aking channel sa YouTube, ayan. Nasa home dapat kayo, punta lang kayo sa baba, ayan. Scroll down lang kayo, makikita nyo itong multiple playlist. Itong word problem set. Ayan. So, para ito, dire-diretso yung panonood nyo. Sa word problem set, marami tayo dyan. Bawat isang video, meron niyang mga 10 items, 15, 25, may mga 5 din. So, puro mga problem set yan. At napakadami po niyan. Napakadami na nang nai-upload ko simula nung nagsimula akong mag-YouTube. Ayan. Dami niyan. So, pag pinanood nyo lahat yan, nag-practice kayo, sinagutan nyo, pwede nyo sagutan muna bago nyo panoodin. Ayan, marami po yan. Marami po kayong matutunan dyan, sigurado. Okay, so start na tayo. Dito ko rin sa playlist na to ilalagay itong video na ito. Okay, so start na tayo. Part 2 na tayo. Dire-diretso lang po tayo. Ang title ng mga i-upload ko ay Civil Service Exam Reviewer 2025. Okay, so part 2. Okay, mga basic itong 10 items na ito. Number 1, 21 is what percent of 105? Okay, so pag ganitong mga percent problem, may iba't ibang technique pagsasagot ng percent problem. Yung iba ginagamitan ng formula na P is equal to base, base times R. May ganyan gumagamit yan. Pwede pang ilagay yan sa triangle. Pero hindi ko ginagamit ito. So ang P daw ay base times R. Pag ang hinahanap ay P, ang formula ay dahil magkatabi sila, base times R. Kapag ang hinahanap naman ay base, kapag base ang hinahanap, ang magiging formula, division kasi nasa taas yung P. Di ba? So magiging P divided by R. Ganon din kapag R ang hinahanap, magiging P divided by B. Okay? Pero again nga, hindi ko ginagamit yan. Kapag percentage problem, ang ginagawa ko lang ay ginagawan ko ng equation. Madali naman kasing gawan ng equation yan. Sulat lang natin. Isa-isayin lang natin. 21. So sulat natin 21. Yung is, ibig sabihin ng is ay equal sign. What percent? Ito yung hinahanap natin. So, lagyan nyo ng kahit anong variable na gusto nyo. 21 is what percent ay n. So, lagyan natin ng n or kahit anong variable na gusto nyo. Ang off, ibig sabihin ng off ay multiplication. So, 21 equals what percent times 105. And then, solve for n. Okay? So, ganun lang kasimple. So, solve for n tayo. Para ma-solve natin yung n, kailangan tanggalin natin si 105. E di-divide natin both sides by 105. So, cancel na ito. So, yun yung sagot natin. I-divide na lang natin ito manually. 21 divided by 105. Okay, so divide natin manually. 21 divided by 105. So, syempre, magdagdag tayo ng dalawang zero. Tapat yung decimal dito. 21 divided by 105, hindi pwede, no? So, lagyan lang natin ng 0. So, kunin natin yung isa, 210 divided by 105. Eksakto na yan, that is 2. Dalawang 105, that is 210. Eksakto na. So, pag sinubtract, 0 na. So, yung 0 dito, kopyahin na lang natin. So, therefore, ang value ng n ay 0.20 or in percent, ang 20%, ang 0.20 equal yan sa 20%. Or kasi ganito yan, kapag ginawa nating fraction, ang 0.20 ay 20 over 100. Tama? Kasi 2 decimal places over 100. Tapos ang percent, ang ibig sabihin ng percent ay divided by 100. So 20 over 100 is 20%. That is letter C. Okay? So next, number 2. So napaka-basic, no? So round off 987,650,000 to the nearest 10 million. So pag nearest 10 million, sulat lang muna natin 987,650. Kunin lang natin, ni-round up natin nearest 10 million. So alamin natin kung ano yung 10 million place. Ang 10 million place ay itong 8. Okay? So dito tayo sa 8, babase. Tapos kunin natin yung nasa kasunod na number na 8 sa right, 7. Di ba ang rule natin,
kapag 0 to 4, idadrop natin lahat ng number. After nitong 8, idadrop natin, gagawin nating 0 lahat. Okay? Kapag 5 to 9 naman, add 1 tayo. Add 1. Add 1 dito sa next number and then gawing 0 lahat ito. So therefore, pag niround natin sa nearest 10 million, ang magiging sagot ay 7 ito. So add tayo ng 1 dito sa 8, magiging 99. Tapos, gawin na nating 0 lahat. So therefore, the answer is 990 million. Letter D ang tamang sagot. Okay, so next, number 3. Ayan, kagaya ng kanina ulit, gawan lang natin ang equation ito. 60 is 150% of what number? So kagaya nung ginawa kanina, pwedeng gawa natin ang equation para madali. Hindi na tayo magkakabisado ng formula. Diretso equation tayo, isulat isa-isa, word by word. 60 is, that is equal sign. 150%, pwedeng i-fraction natin, pwedeng i-decimal. Ang ibig sabihin ng percent, so copyin natin yung 150. Ang ibig sabihin ng percent ay over 100. Okay? Ang 150% is 150 over 100. Ang off ay multiplication. What number? Ito yung hinahanap natin. Dilagyan natin ng kahit anong variable, n ang gagamitin ko. Tapos, solve for n na lang tayo. So, solve for n na lang. Para mawala itong 150 over 100, pwedeng i-lowest term na agad ito. No? Pwedeng i-divide nyo na ito. Or kapag dinaretso nyo dito, 150 kasi, 150% in decimal, pwedeng i-directly divide nyo na yan or directly convert. 150%, that is, tanggalin si percent symbol, move ng dalawa, that is 1.5. Okay? So, gawin nga natin dalawang solution. 60 equals, itong isa decimal, 1.5 times n. Okay? So dito muna tayo sa decimal, divide lang natin both sides by 1.5. Nagkaroon kasi tayo ng decimal dito no, kapag ito yung ginamit natin. So tapos, i-divide lang natin manually, 60 divided by 1.5, dahil decimal itong denominator, pwede tayong mag-move. Mag-move din tayo sa taas. Yung 60 sa taas, magiging 600. Itong 1.5 sa baba, magiging 15 na siya. Tapos, i-divide na natin. 60 divided by 15, eksakto, di ba? 60 divided by 15, that is 4. Kopyahin lang natin itong natirang 0. The answer is 40, letter A. Okay? So ito ang solution kapag decimal ang ginamit natin. Kapag naman fraction, pwedeng 150 over 100, kahit hindi nyo na i-convert yan, i-multiply lang natin sa reciprocal. Reciprocal ng 150 over 100, that is 100 over 150. So ganun din dito sa left side, i-multiply natin sa 100 over 150. Makakancel na kasi ito. So minumultiply lang yan sa reciprocal. Tapos simplify natin ito, tanggalin natin yung tigisang 0. O di kagaya na nito yan, 60 divided by 15. So 60 divided by 15, that is 4. And then yung 4, multiply natin dito sa 10. 4 times 10 is equal to 40. Okay, so ganun lang kasimple. So ang sagot natin ay same pa rin, letter A. Okay, so next number, number 4. Number 4, which of the following fractions is the least? So kung alam niyo yung rule dito, hindi na natin kailangan i-compute ito. So we have 1/2, 1/5, 1/7, 1/8, 1/10. So kapag ganyang yung kino-compare natin ng ang tanong, which is the least, yung pinakamaliit, tingnan niyo yung numerator. Kapag kasi pare-parehas, mayroong pattern lang dito. Lahat ng numerator ay 1. Kapag lahat ng numerator ay pare-parehas, ang least ay yung pinakamalaking denominator. So ang least dito, pinakamalaking denominator ay itong 10. Mas malaking denominator, mas maliit na fraction. So ang sagot lang dito, hindi na kailangan isolve, letter E, 1 over 10. So paano ba nangyari yan? Kasi pag dinrowing natin, let's say, pare-parehas na ito yung 1 whole. Ito yung 1 whole, okay? Yung 1/2, ganito kalaking 1/2, hinati sa dalawa. Di ba, laki niya? Laki ng 1/2. Yung 1/5, hahatiin natin sa 5. O, kunwari, pantay-pantayan. O, di ba yung 1/5, maliit na? Ito yung 1/5. Yung 1/10, hahatiin natin sa 10 yan. Di ba, ang liit na nung 1/10 natin? Yun. Ito yung 1/10. Pag hinati natin yung, kunwari, pizza yan. Di ba? Ang pinakamaliit, yung pinakamalaking
denominator. Applicable yan kahit hindi 1. Halimbawa, 2. 2 over 4, 2 over 5, 2 over 7, 2 over 11. Ang pinakamaliit dyan, dahil pare-parehas yung numerator, ay itong 2 over 11. Ang pinakamalaki naman, yung pinakamaliit na denominator. Okay, so tandaan nyo palagi yon. Applicable lang yan kapag ang numerator ay pare-parehas. Okay, kapag hindi pare-parehas, kailangan i-convert nyo sa decimal or pwedeng i-convert nyo sa similar fractions. Okay? So marami akong video ng ganyan na hindi pare-parehas yung numerator. Okay? So, next, number 5. Another percent problem. 75 is what percent of 7,500? So kagaya nung kanina, isulat lang natin word by word sa equation. 75, just write 75 is, ibig sabihin ng is ay equal sign. What percent? Hindi natin alam. Lalagyan ko na lang ng n. Hindi kasi natin alam. Of, ibig sabihin ay multiplication, 7,500. And then, just solve for n. Para isolve ang n, tanggalin lang natin si times 7,500. Ang kabaligtaran syempre ng times ay divide. Okay, so divide lang natin by 7,500 both sides. And therefore, n is equal to, pareha 75, no? Pwedeng i-cancel yung 75. Kasi pwede yung isulat as 75 over 75 over 100. Okay? So pwedeng i-cancel yung 75. Ang natira ay 1 over 100 and that is equal to n. Tandaan ang ibig sabihin ng divided by 100. Ang ibig sabihin niyan ay percent. So therefore, ang n natin, 1 over 100, ibig sabihin niyan ay 1%. Okay? So the correct answer is letter D, 1%. Next, number 6. What is the algebraic expression of twice the product of the sum and difference of a number and 2? So, isa-isahin lang natin ito pag nagtatranslate word by word din. Analyze mabuti. Twice. Twice, ibig sabihin nakamultiply sa 2. Nakamultiply sa 2 daw. Twice the product. Twice the product of the sum and difference of a number and 2. Yung 2 daw, nakamultiply. So, nakamultiply sa product. Twice the product. Product ng sum and difference. So, dito natin ilagay yung sum. Twice daw. So, twice the product of sum and difference. Sum and difference of a number and 2. So yung sa mga choices, puro x. Eh di x na, yung number gawin nating x. Let the number be x. Eh di magiging yung sum daw, twice the product of the sum and difference. Yun, product of the sum and difference of a number and 2. So we have yung sum n plus 2, yung difference n minus 2. Or, sorry, x yung ginamit sa choices. So gawin natin x. Ayusin lang natin ang pagkasulat. So ganito lang siya. 2 times x plus 2 times the difference x minus 2. And that is letter B. 2 times x plus 2 times x minus 2. Okay? So, kailangan lang, intindihin nyo lang, word by word, pwede nyo rin i-translate yan. Okay, so next, number 7. Another percent problem. What is 1/2% of 30% of 6,000? Okay, so, ganun ulit. I-dire-diretso lang natin. So, hinahanap natin yung what eh. So, rekta na ito. I-multiply lang natin ito kasi nauna yung what eh. What is. So, ibig sabihin yan, n equals. O di, ito na yung isosolve lang natin. Okay? So, pag tinranslate natin sa equation. So, yung what, yun yung n, yung is equal sign. So, 1/2%. 1/2%, tandaan ang of ay multiplication. 30%. So, ang technique ko dito, gagawin ko na lang fraction parehas ito. Gawin ko ng fraction. Pag decimal kasi, may fraction na, may decimal pa, doble. So, tandaan nyo, itong ibig sabihin ng percent ay divided by 100. So, gawin ko itong 30, imbis na percent, gawin kong over 100. And then off, we have times 6,000. Tapos yung percent dito, papalitan ko din itong percent dito ng... So, kopyahin ko yung 1/2. Ang ibig sabihin ng percent ay divided by 100. Okay? So, sa'yo na yung parang nag-divide at multiply na lang tayo ng fraction. So, unahin natin ito. Paano ba tayo nagdi-divide ng fraction? Di ba pag nagdi-divide tayo ng fraction, ang ginagamit natin yung keep
change, flip, KCF. Keep, ito yung 1/2. Keep. Change yung division, gagawing multiplication. Change. 100, ito yung i-flip natin. Meron yung invisible na over 1 dito. Flip natin yung 100 over 1, magiging siyang 1 over 100. Okay? And then, copy lang natin ito. So, pwede na tayong mag-cancellation dito. Cancellation na lang tayo. Lahat ng pwedeng i-cancel natin dito. Meron tayong tatlong zero dito sa 6,000. Pwedeng i-cancel yung tatlong zero. I-cancel din natin itong tatlong zero dito sa baba. So yung pag kinancel natin itong dalawang zero, pwede nang natin isama yung 1 kasi yung 1 bali wala na yan. So wala na yan. Tapos may isa pang zero dito, i-cancel natin itong isa pang zero dito. And then may zero pa tayo dito sa 30. Tanggalin din natin itong isang zero. Itong 10, matatanggal na rin ito. So ano na lang ang natira? Copyin natin yung mga natira. So itong 1, bali wala na. Huwag nyo na isulat yung 1. May natira pa ditong 3 sa numerator. May 6 pa dito. So 3 times 6 over, ang denominator 2 na lang. Kasi itong 100 dito magiging 1, itong 100, 1 din. So bali wala na yun pag 1. So therefore, ano na magiging sagot natin? 3 times 6, we have 18 divided by 2. 18 divided by 2, that is equal to 9. So the correct answer is letter C, 9. Next number, number 8. Okay, so PEMDAS, 3 plus 6 divided by 3 minus 2 times quantity 4 minus 2. So PEMDAS lang ito. So paano ba ang ibig sabihin ng PEMDAS? Pag PEMDAS, ginagawa kong ganito yung sulat eh. Kasi itong multiplication and division, same order yan, left to right. Addition and subtraction, left to right din yan. Ito lang yung nauuna, parenthesis at exponent. Okay, so wala naman tayong exponent. Dito lang tayo sa parenthesis. Unahin natin yung parenthesis. Copy the rest. 3 plus 6 divided by 3 minus 2. Unahin natin itong nasa parenthesis. Yun yung ibig sabihin ng PEMDAS. P ang una. 4 minus 2, that is 2. Okay? And then, mag-PEMDAS na tayo. Dito na tayo sa MD. Left to right, MD. Okay? Multiplication and division, left to right. So, unahin natin itong 6 divided by 3. Copy the rest. So, we have 3 plus 6 divided by 3. That is equal to 2 minus 2 times 2. Okay? So, dito naman tayo sa multiplication. MD, we have addition, subtraction, multiplication. So, copy the rest. 3 plus 2 minus 2 times 2, we have 4. And then we have left to right na tayo, addition and subtraction. 3 plus 2, we have 5 minus 4. And then last, 5 minus 4, that is equal to 1. So the correct answer is letter E, 1. Number 9, another percent problem. 12% of 80 is equal to 60% of blank. Okay, so yung blank gawin na lang nating variable. Gawin nating n. So 12%. So fraction ulit ang gagawin ko. Mas madali yung fraction kapag may mga zero yung given. Pag walang zero yung mga given, pwede decimal. So dahil 12% yan, gawin natin 12 over 100. Yung off ay multiplication. 80, just copy 80. Is equal to, ayun, nakalagay na, is equal to, edi equal sign. 60%, edi 60 over 100. Times, yung off times, and then blank, yung blank, gawin natin n. Ngayon, solve for n. To solve for n, ang gagawin natin dito, pwedeng makancel pala directly itong 100. Oh. Parehas may divided by 100 both sides. So pag minultiply natin both sides by 100 ito, makakancel na siya eh. Or pwedeng huwag nyo nang gawin itong minumultiply ko both sides by 100. Pagkakita nyo na mayroong 100 parehas, cancel na yon directly. O yun, cancel na yan. So ano ang natira? 12 times 80 equals 60n. Okay? And then, para n ang matira, divide both sides by 60. Okay? So mag-lowest term na lang tayo dito. Etong tigisang 0, pwede nang i-cancel yan. Okay? Pwedeng i-divide na to. 12 divided by 6. That is equal to 2. So ano yung natira? Ang natira na lang ay 2 times 8. Okay? Ito na lang yung natira. 2 times 8 equals n. 2 times 8, that is equal to 16. Therefore, letter C ang tamang sagot. 16. Okay, so last number. Okay, simple addition of fraction. What is the sum of 2/3 and 4/5? So paano ba mag-add ng fraction? 2/3 plus 4/5 plus dahil sum ang hinahanap natin. So ang technique na ginagamit ko kapag ganitong addition ng fraction na ang LCD ay product, yung butterfly technique lang ang ginagamit ko dito. Cross multiply lang. Multiply natin ito.
Cross multiply, tapos multiply din natin itong denominator. So, ganun lang kasimple yan. Okay? So, 2 times 5, that is equal to 10. Copy the sign, plus 3 times 4, gagawin natin yan. Multiply lahat yan. Multiply lahat. 3 times 4, that is 12, over 3 times 5, that is 15. And then, 10 plus 12, we have 22 over 15. Tingnan nyo kung nasa choices. Kasi improper fraction ng 22 over 15. Pwede yung gawing mixed number. Pero dahil nasa choices yung 22 over 15, letter B na ang tamang sagot. Kapag change natin sa mixed number, ilang 15? Meron sa 22, merong 1. Tapos 22 minus 15, that is 7. So 22 over 15 or 1 and 7 over 15 ang tamang sagot. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope marami kayong natutunan sa video na ito. Kita-kita pa po tayo sa mas marami pang mga math review para sa civil service exam, sa LET, ng General Education, NAPOLCOM, college entrance test, and so on. So bye-bye and God bless.